Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Kanyang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Git nila, suportado ng mga ebidensya mga article of impeachment laban sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Magkita na lang sa impeachment court. Iyan ang buwelta ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon sa... Teka lang, Joel Chua! Ayos ka! Joel Chua! Ano sabi mo, magkita na lang sa ano, Joel Chua? Bongbong Marcos. Git nila, suportado ng mga ebidensya mga article of impeachment laban sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Magkita na lang sa impeachment court. Matigas! Ayos ka, Joel Chua! Ano sabi mo, magkita na lang sa impeachment court? Oy, mananalo ka ba? Ang galing ni Joel Chua, magkita na lang daw sa impeachment court. Ibig mo ba sabihin, Joel Chua, hanggang sa June 2 nandiyan ka pa? Hindi, tanong lang yan ha. Hindi kita ina-underestimate, pero balita ko doon sa distrito kung saan ka tumatakbo yan, no? Finish ka na. Galing yan, no? Magkita na lang tayo sa... Saan kayo magkikita? Sa mall? Sa court? Basketball court? Ang galing ni Joel Chua. Bakit Joel Chua? Congressman ka pa ba noon? Siyadong pilingero to. Ikaw ba si Erwin Sylvester Tulfo? Ang pangalan mo ba Erwin Sylvester Tulfo? Na masyadong assuming. Ha? Kongresista ka ba no? June 2, kongresista ka pa? Ayos ka, Joel Chua. Tuloy natin. Yan ang buwelta ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon sa kanyang press con. Naitanong kay VP Sara kung ano ang pakiramdam niya matapos ma-impeach ng Kamara. Ang pabirong sagot ng Vice Presidente. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Dagdag ni Chua, isa sa mga impeachment prosecutor, handa na raw sila kay VP Sara. Handa kayo kay VP Sara, Chua? Bakit nung nandyan siya sa harapan ninyo, hindi niyo tinatanong? Ha? Nung nandyan siya sa harapan ninyo, hindi niyo siya tinanong? Handa kayo kay VP Sara, sigurado ka? Eh nakikita mo pa lang si VP Sara na lalamig na yung mga ano mo eh. Di ba? Oh, di ba? Chua? Oh, di ba? Ang galing ni Chua. Namo. Sino yun? Si Benny Abante yun ah. Nasaan ka, Benny Abante? Namo. Hoy, huwag kang magbura. Namo. Ay, hindi raw pumura yun. Namu lang, namu. Oh, ito naman siya, no, si Barbers.
Giit naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, matibay ang mga ebidensya para sa impeachment charges laban sa bise. Sinabi yan ni Barbers matapos sabihin kahapon ni VP Sara na hindi umano niya binantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Ayon sa mambabatas, kasama raw sa first article of impeachment ang naging pagbabanta umano ni VP Sara sa Pangulo dahil may kalakip itong mga ebidensya gaya ng video. Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Dagdag pa ni Barbers, lahat ng articles of impeachment ay mayroong basihan at may kalakip na ebidensya. Kumpiyansa umano si Barbers na lalabas ang katotohanan sa impeachment trial ng Senado. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, hindi nila maisasagawa ang impeachment trial ngayong nakabreak ang Kongreso. Tingin ni Escudero, sa pagbabalik na ng sesyon sa Junto ang pinakamaagang pwedeng mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pagkatapos na rin yan ng Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita. Alright, sabi daw ni Barbers, may mga ebidensya sila. Narinig po ninyo yung pagbabanta ba yun? Pagbabanta ba to? Hindi pagbabanta yan. Self-defense ang tawag dyan. Noong Nobyembre, May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. O di ba? Kapag pinatay siya, inano nga sa leg, nilaslas na sa leg. Oy, Barbers, nakita mo yung leg niya? Hindi nyo inimbestigahan nyo, hindi nyo tinanong, madam, na paano ba yung leg mo? Hindi naman niya sinabing, patotodas ko kayo, hindi. Conditional yun, conditional. Kapag may nangyari sa kanya, pag namatay siya, 100% yung tatlo, mamamatay. Ngayon, para hindi sila mamatay, ingatan nila. I-secure nila si BP Sara. Ganun lang naman yun. O, tingnan mo, walang nangyayari sa tatlo kasi walang nangyayari kay BP Sara. Ganun na sinabi ni BP Sara Once na pag may nangyari sa akin, yung tatlo, tapos din, Diba? Pag may nangyari kay BP Sara, tapos nawala yung tatlo, demanda niyo si BP Sara. Kasi may ebidensya kayo, di ba? Merong video, may ebidensya kayo. Ganun yan, Barbers. Grabe, patulan na natin ito. Ito, patulan na natin, mga kareaksyon, Magre-react lang tayo sa sinabi ni Sandro Bandro. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it is my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Doon muna tayo, you know. Alam mo, Sandro, wala kayo ngayon dyan sa posisyon ninyo kung hindi kayo pinromote ni Pangulong Duterte. Alam mo, Sandro, makinig ka, Sandro, para alam mo yung story. Ang daming presidente, Sandro, makinig ka, ang daming presidenteng dumaan. Yung bang lolo mong diktador nailibing doon sa libingan ng mga bayani? Nailibing? Hindi, di ba? So, sinong nagpalibing sa lolo mo? Doon sa libingan. Yung lolo mong diktador. Doon sa libingan ng mga bayani. Sino? Pangulong Duterte? Tama. Okay, very good. Alam mo palang Pangulong Duterte nagpalibing doon
bakit ninyo inaabuso, inaharas si VP Sara? Alam mo yun? Alam mo kung anong ginagawa nila sa... Yung ano ninyo, yung angkan ninyo. Alam mo kung anong ginagawa nila kay VP Sara, di ba? Di ba? Okay. Alam mo, okay. Ngayon, alam mo ba na ang tatay mo, hindi ba tumitira ang tatay mo, hindi bangag? Hindi bangag ang tatay. Tanungin mo ang tatay mo, ba't ayaw niya magpo-political test? Alam mo, Sandro, yung tatay mo, ha? Hindi magiging presidente yan kung hindi kay VP Sara. Tignan mo ngayon. Tignan mo ang mga tao. Tignan mo yung mga vloggers. Tignan mo ang mga tao sino sinisigaw nilang pangalan. BBM hindi. Duterte. Yung mga loyalista, ilan? Ilan kayo? Ilan yung mga loyalista ninyo? Tapos nagtataka kayo ngayon kung bakit yung mga vloggers nasa mga Duterte. Tapos ang natirang vlogger sa inyo, mga bayaran. Di ba? Di ba? Hindi nyo man lang. Di ba? Bakit ninyo inaabuso si VP Sara? Hindi naman magkakaganyan yan kung walang intelligence na may gustong magpagurgur sa kanya. At ayon sa kanya, tatay, nanay mo, at saka yung tito mo, ayon kay VP Sara. Sinabi ba ni VP Sara na totodasin niya yung magulang mo? Hindi. Ano sinabi ni VP Sara? Kapag may nangyari sa kanya. So kausapin mo yung magulang mo na walang mangyari kay VP Sara para walang mangyari sa kanila. Yan ay ayon kay VP Sara. Malinaw? Malinaw? Sino nagpalibing sa lolo mong diktador? Si Pangulong Duterte. O bakit ninyo inaabuso ngayon sila? Wala kayo dyan kung wala yung mga Duterte. Kaya yung enjoyment yung yan, last na yan. Ayaw na kayo ng mga tao. Mindanao, wala na. Visayas, siguro Luzon bandang norte, siguro. Pero boy, alalahanin mo ah. Umiikot ang gulong. O, di ba? May intelligence si VP Sara. Hindi naman niya sasabihin na gano'n, ganyan. Kung wala siyang intel. Tingnan mo yung leeg niya. Di ba? May gumano na sa kanya sa leeg. Ganyan-ganyan ka dyan eh. Pero kung ako sa'yo, kung ako si Sandro sasabihin ko, ayaw ko pong makialam sa mga yan. Nire-respeto ko si VP Sara, magulang ko. Pero siguro, dala lang ng galit. Pero ayaw ko na mag-isaw-saw. Okay lang ako sa... mabibili pa yung tao sa'yo. Tingnan mo, napakalalim ni Sandro. Napakabait. Ayaw niya makialam. Diba? Ayaw niya makialam na ganyan, na ganon. O, diba? Bata ka pa, hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Hindi mo pa alam. Sasabihin ko sa iyo, sino nagpalibing sa lolo mong diktador doon sa libingan ng mga bayani? Sino? Tatay Digong. May pasalamat kayo sa kanya? Wala? O. Tsaka bakit ganyan ang mga mata mo? Tingnan po ninyo yung mga mata niyo. Statements that can't be taken lightly, especially... Ayan o. Napakaitim ng mga mata niya sa ilalim. Hindi ko alam, camera lang ba to? Camera lang. Tignan po natin Baka camera lang. Hindi Someone with such a... O, di ba? Ang tinitira mo, boy. Huwag ganyan ang mga mata mo. Puyat ka lang. Puyat. O, puyat lang daw. Hindi, wala siyang tinitira. such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Alam mo, Sandro, boy, sabihin ko sa iyo makinig ka. Sabi ng tatay mo,
ayaw niya sa bagay, sino ba mambubudol sa Pilipinas? Sino mambubudol? Kayo ba? Lahi ba kayo ng mambubudol? Nasaan yung mga ginto? Pati yung ginto ng Pilipinas, binenta nyo. Hindi kayo, yung gobyerno. Sorry, yung gobyerno. Di ba? Ngayon, kaya ako magre-react dito kasi yung pangangatuwiran mo, baluktot. Baluktot kasi. Kasi boy, makinig ka boy ha. Makinig ka. Alam mo, ha? Alam mo boy, sinabi ng tatay mo, daddy tao, sinabi ng daddy mo, papa, sinabi ng papa mo na ayaw niyang ng impeachment. Hindi ko alam kung totoo yun o budol lang. Siguro ako sasabihin ng tatay ko, sabi ng tatay ko, ayaw niyang impeachment eh. Nung makikinig ako siyempre, alam nga naman papahiya ako yung tatay ko. O baka yung sinabi ng tatay mo kabaligtaran ng kahulugan. Di ba? Baka kabaligtaran. Sinabi ng tatay mo ayaw niya ng impeachment tapos ikaw number 1 ka. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint. Ba't ganyan naman? Hindi, ba't ganyan po yung mga mata niya? Ba't napakalaki ng eye bag tapos maitim? Ba't ganyan kaya, no? Tingnan po ninyo mga ka-reaction. Hindi ko naman sinabing dumudurog din to, pero, Katulad sa sinabi Ayun, ng no? Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to... di ba? Kailangan mo ba ng rehabilitation center, Brad? Hindi, tanong lang ako kung ganyan na siguro yung mga mata ko, magpaparehab na ako. Baka hindi ako makatulog, di ba? Di ba yung mga hindi nakakatulog dapat magpaparehab yan? Baka meron na akong depression, ganun. Yun ang po yung mata nyo. And Normal po ba yan? Bata pa yan, di ba? Dapat wala pa siyang ganyan eh. Kasi nung bata ako, napakagwapo ko eh. Ngayon, ano na lang, slight na lang, slight. Grabe, grabe. I did sign, but I did not spearhead any movement, right? Ibig mo sabihin, hindi ikaw yung nanguna. Hindi ikaw yung spearhead, number 1 ka. Ayaw ko magmura, Sandro, ha? Number 1 ka, hindi ka ang nag-spearheaded nun. Hindi ka ang nanguna, number 1 kang pupirma. Sino? Yung number 2. Yung number 3. Ayos ka. Number 1 ka, boy, number 1 ka. Sino nag-spearhead? Yung number 10. Did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not. But Bakit mo sila tinatanong? Hindi naman pala ikaw nag-spearhead. Bakit mo sila tinatanong? Hindi naman ako nag-spearhead doon, hindi naman ako nanguna. Bakit ikaw nagtatanong? Majority floor leader ka nga pala. Daig mo pa yung mga matatanda sa Kongreso. Ikaw majority floor leader. Magkano ang pondo? Magkano yung pondo ng majority floor leader? that's about as far as that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes. Well, the required was 1/3. Umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May mga humabol. Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, yung mga may sakit. So 215 was within the complaint, but So, ibig sabihin, tignan nyo, napakalupit ng pambubudol ng mga to. Ibig sabihin, mga ka-reaction, yung 215, nasa Senado na. Ngayon, yung 25, tama, 240 daw. Yung 25, ang sabi niya, yung intention daw nila mag-signature. So, binilang pa nila yun. Hindi nakasama doon sa 215. Pero pag nagsasalita sila, 240. Galing ano?
Idol. Idol ko sila, idol. Pakinggan po ninyo. My involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes. Well, the required was 1/3. Umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May mga humabol. Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, yung mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isik, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. 100% mo na. Wala, pati yung security guard, pati yung janitor, pati yung cook. Lahat. Sige, isama mo na. Pati yung lahat sila, pati yung mga dumadaan dyan sa may batasan, yung mga dumadaan araw-araw, bilangin mo na rin yun. Para lang maipakita nyo na napakarami ng gusto magpa-impeach kay BP Sara, ganun. Pati yung mga hindi pumirmang kongresista, nagsabi lang sila, Oy, Sandro, hindi ako nakapirma, pero ibilang mo ko, pwede ba yun? Pwede yun? Oh, gusto pala niya, bilangin nyo. 1, yun. 25, Plus 25 tayo dyan. Pwede yun, mga ka-reaction? Pwede ba yun? Plus 25, 50, 250 na, 240, 245. Nakapasok na yung yung article of impeachment. Hanggang ngayon, nagbibilang pa rin sila ng mga pipirma. Matindi po matindi. Tuloy natin. Sir, sa press conference ni BP Sara kanina, sabi niya, wala daw siyang sinasabing assassination threat against your family. Ano masasabi mo? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Is it true na may involved na money kaya marami pong pumirma? Ano po? Meron din na naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of yung mga fake. Alam mo yung reporter, anong pangalan ng reporter? Pakitanong ako anong pangalan ng reporter. Yung reporter, tatanga-tanga ba itong reporter na to? Anong pangalan ng reporter? Pasisya ka na, mama. Babae ka ba? Tatanga-tanga ka ba? Alam nga sasabihin niya sa harapan ng camera, oo, may bayaran. Nagbigay ng akap si Tito. Tapos binigyan namin sila ng tigwa 100 million. Oo, tapos yung mga hindi pa nakapirma, 50 million lang hindi nakapirma. Ganon. Ha? Umabol pa, may 25 pang umabol. Kasi nga naman sayang, di ba? Sayang. Ako yun, hindi ako nakapirma. Okay lang, hindi ako nakapirma. Pero gusto kong pumirma, pero hindi ako nakapirma. Bibilangin kita! Bilangin nyo, reaction to BPH. Wala na, nasa loob na yun. Hindi, basta bilangin nyo, kunyari lang. Para umabot ng 240. Ganon, Sandro, ganon. Yung reporter na yun, yung nagtanong. Nasa hustong pag-iisip ba siya? Tanong lang, mama, sino ka man? Nasa hustong mental status ka ba? Alam nga naman sasabihin ni Sandro na, ay, opo. Nagkabayaran po. 50 to 100 million po, depende po yan sa sip-sip mo. Oo. Yung number 2, si Don Gonzales, yun. Promotor din yun. So, malaki-laki pong bigayan doon. Alam nga naman sasabihin niyang ganyan. Alam nga naman sasabihin niyang, nagkaroon ng bayaran, ang daming bayaran. Opo, yung pumirma, meron silang 50 to 100 million. Depende yan sa vibration ni speaker. Pero yung mga nasa katulad ng mga tuwadcom, ganun, aabot po ng mga 150 million. Ganun ba yung sasabihin niya? Ina-expect nyo, ganun ang sasabihin niya? Di ba mga ka-reaction? Nag-i-expect yata yung reporter na ganun nga yung magsasalita si Sandro ng katulad ng sinabi ko na ganun po, nagbigay po, ganun. Okay lang ba yun? Okay lang yung anong klaseng tanong yan? Katangahan yan. News ng mga DDS, parte po yan ng smear campaign nila.
Is it true na may involved na money kaya marami pong pumirma? Ano po? Meron din na naibibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. Fake news ng DDS? Sa tingin mo fake news ako? Eh, yung mga vlogger ninyo, magkano yung merienda? Tsaka wag ka na magsasabi ng DDS ha. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino ang amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may AKAP or AKX na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Yung sinabi sir, parang medyo reluctant sa... Di ba? Itong mga reporter na to, yung mga nagtatanong sa kanila, para mga aanganga. Wala nga naman sasabihin, ay oo, nagbigay ng AKAP tsaka AX. Tapos may pakimkim pa. Tapos meron pang voucher yung kakain ka doon sa masarap na restaurant, ganun. As of today. I'm sorry? Medyo hindi nila binibigyan pansin yung impeachment. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 ng mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan may impeach ang VP. That's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. How about in the Senate, sir? June na nila itatackle? Well, there is. I believe you heard the statement of the SP that said the impeachment court cannot proceed until there is session. There are other lawyers who say that because the impeachment court is independent of the legislative body, it can proceed as soon as possible. There are differing opinions to that. Pero I don't want to comment on. Para sa may init na balita. Di ba mga ka-reaction? Alam mo, Sandro, naiintindihan kita. Hindi na sana ako magre-react eh. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, hindi may ililibing sa libingan ng mga bayani ang lolo mong diktador kung hindi kay Pangulong Duterte. Ngayon, ang ginawa ninyo, hindi ikaw, ginipit ng ginipit yung mag-ama. Dahil bakit? Anong dahilan? Tanong mo kay Tambaluslos, yung tito mo. Tanong mo sa kanya bakit nila ginagawa kay BP Sara yan. Alam niyo yun? Sabi nung isang kongresista, kung hindi raw maagang nangarap maging Pangulo si BP Sara, di sana daw walang ganyan. Di ba? Ibig sabihin dyan, hindi lang sila nabigyan ng pagkakataon doon sa tinatawag nilang People's Initiative, yung PI. Nahuli sila doon sa PI nila. Ngayon, nung nagkaroon ng maisog na yan, dahil doon sa PI, doon na nagsimula yung mga investigasyon. Okay? Alam ko yan. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napakagandang reaction video. Kung meron po kayong reaction, huwag po kayong magatubiling mag-comments, i-like ang video natin at i-share. At subscribe.